Kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano mahina kasi sa pista Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa quarterfinals ng 1-up-7 tournament dito sa FRBL. So kagabi, nireview natin yung dalawang quarterfinals. Yung Kettner versus Critical and Dots versus Ets. Ang ganda nung laban na yon, especially yung kay Critical tsaka kay Kettner, ang ganda nun. At yung kay Eds tsaka Dots naman, props kay Dots kasi kahit pa paano malinis yung unang round niya, 'di ba? Pero ayun, ito yung pangatlong review natin sa quarterfinals, Doff versus Jesu. On paper para sa akin ano siya style clash, 'di ba? Alam naman natin si Jesu na kayang well-rounded Well-rounded si Jesu. Kaya niyang tumechnical, kaya niyang mag-rely sa jokes, kaya niyang pumunto, kaya niyang bumars. Halos lahat kaya ni Jesu Si Doff naman, kaya rin niya maging comedy, mag-focus sa comedy, kaya rin niyang bumara. Pero kaya ko nasabing style clash kasi depende kung ano kung ano yung magiging or ano yung mapipili nilang estilo. Kasi mali mo mag-focus si Jesus sa comedy, mag-focus si Doff sa technical, 'di ba? So ganun yung nakikita ko feeling ko hindi sila magbabanggaan sa iisang estilo Feeling ko magkokontrahan sila Kaya on paper for me is a style clash. So ayun, hindi ko na rin patatagalin kasi kung kilala niyo yung dalawang to, magiging may excite kayo sa magiging salpukan. 'Di ba? Kaya wag natin patagalin to. Doff versus Jesu, game. Stop! Pakinggan natin! Game. Yo! Panahon na para magkampiyon! Sa torneo masyado akong OP. Hindi ko may pagmamalaki ang titulo na yan pag yan ay aking inuwi. Kaya pugin ang ina mo ka talaga, Luni. Dahil hindi ka sumali, wala tuloy makasabay sa akin dito, pre. Bago kita barubalin at walang abas kang kastiguhin, kamustahin muna natin yung mukha mong korteng plancha na di uling. Tangina neto, alam mo kung ba't nakakadiri ka sa paningin ko? Kasi sa pagiging undefeated ni Asma, isa ka lang naman sa mga tangang nakabattle niya. Buti na lang sa standing niya, ako nagpasitsit parang truck driver lang. Tinalo ka lang ng tinalo ko. Nung umuo ka dito, yung buhay mo may taning na. Kasi mas malala ka pa sa asma, gago lang cancer ka. Tinalo ka nun? Tangina mo, bobo ka pala Puro dadalang yung bobong tanga kapag dumakdak yan ako bubutata. Bubulaga sa natutulala, makahulog pa nga lulusot pa mata. Fuck! Paka, baduy! Di ko talaga masikmura yung basic rap skills na pinaggagawa mo. Yung multi at flow mo, maraming mga tao ang tinatarantado. Alam mo ba si Rayan? Sa akin kanya pinapalampaso. Dinudumihan mo raw kasi yung saheg ng entablado, wala ka naman nilalatag na bago. Napasahan ni Smaglas ng chakra ulul.
Pero tuwan-tuwa si Ismag sa'yo ha, kasi binola mo par. Pinapasabi nga pala ni Brian, tangina mo daw. Yung flow na ginamit mo kay Batman, kay Damsa daw pala, kinopya mo lang. Di ba? Yung flow mo nakaraan galing sa Damsa versus Numerous. Hindi yan makakataka sa mga nanonood talaga. Bublueprint ka na nga lang kay Damsa pa, walang punchline. Okay lang kung marunong ka rin sumuntok ng panga. Kaso mukha kang bakla. Yan ang napapala ng mga bumubuntot sa tanga. Baka nakakalimot ka. Sa mga plano ni Saddam, mas nauunang mamatay yung mga sumusunod sa kanya. Ikaw ay bobong pag tumutodo ay tumutono pa talaga. Di mo teritoryo, tudo ka sa studio. Gusto mo lang siguro kumoros tanga. Mga naluloko at nagugoyo. Di na natuto, tas umuungol lang malala. Oo, yung flow mo nakabubulag. Parang pangkulay lang ng buhok, tas natuluan ka pa sa mata. Brr! Ano? Basta makapag-multi at flow lang, magaling ka na niyan. Gago, pinagsawaan na namin yung ganyan. Pagkakaiba lang natin, kahit di namin isakripisyo yung sulat para sa multi, kaya namin gandahan. Ikaw yung flow mo mapanghe, parang galing sa kanal. Tas yung pinaanod mong lyrics, diaper na may taing palaman. Tuturuan kita ha. Yung flow at mensahe, dapat pinupulido yung koneksyon. Di yung nananalo ka lang sa tunog kahit walang piyesa pang debate. Oo, masarap nga pakinggan parang politiko pag eleksyon. Kaso pag nakuha na yung boto, tsaka lang lumulutang na wala palang kwenta yung sinabi. Ang hilig ko pa sa gawa-gawa na angle. Mga info na kolekta, medyo walang kwenta. Imbento na nga piyesa, di pa epektibo pang gera. Kundi dahil sa flow mo kay Batman, baka ikaw pa yung nadedo dun repa. O dinaan mo lang sa tunog yung paniki, parang eko sa kuweba. Yang flow mo sa tenga, Puro mas simile, no? kadiri pa sa tulok na tumulo sa kwelyo. Ano, nakabase ka lang sa ikakaganda ng itutunog mo dito? Hindi kasi tulala, tunog taong nagpo-flute na injo. Rap battle to tanga, pumunto ka iho. Pag may bumoto pa dito, buburahin ko mga puyo nyo sa ulo gamit martilyo. Kasi paano mo ako lalaitin? Mas may itsura, mas may pera ako, tol. Mas masarap buhay ko sa'yo. Sa buenas ay busog. Kaya kahit kumanta-kanta ka pa dyan, baka sampalin pa kita ng tsinelas na may etsyas gabundok. Oo, totoo. Kasi di ako natatangay ng flow. Parang kabibe na higante yung perla sa loob. Time. Yo! Okay, so yun yung sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Na kaya ni Doff maging well-rounded, pero sabi ko sa inyo kanina, depende na lang kung ano yung mapipili nilang estilo para sa isa't isa. At nakita natin kay Doff na nag-focus si Doff sa technical at punto. 'Di ba? May mga singit na jokes pero hindi masyadong litaw 'Di ba? Kung ihimayin nyo yun, may mga patawang linya doon, pero hindi masyado na-highlight kasi ang pinaka nangingibabaw sa round ni Doff is yung technical at punto. Parang sinisermonan niya si Jesu dito 'di ba? So yun yung naging approach ni Doff kay Jesu. Technical at punto. Okay? So okay yun, malinis yun, pero sa tingin ko yung mga angulo at mga references na napili ni Doff para kay Jesu, doon nagkakaroon ng konting butas kasi hindi ganoon ka-epektibo yung mga angulong yun, 'di ba? Pero mas maliliwanagan tayo once mapakinggan natin yung round ni Jesu. So, check natin. Game. Yo! Bago ko i-body bag sa aking niredy na verso, kamukha mo yung tito ni Rey Mysterio, si Eddie Guerrero. Gang! Magkagrupo kami! Kaya masakit sa akin na ilaglag ngayon to. Siya nga pala si Doff, ang big time reseller ng pagpag sa tondo. Yung pagpag neto mabisa, kaya madaming benta tong diputa. Malinis yung pinanggalingan na basura, sanan biodegradable kinuha. Tondo, matatapang, yang angkan mo, di ba? Kalahi ni Andres itong kalabang nagbida. Maling-mali ka kung akala mong mapapabuti ka. Ngayon mo pakita tapang mo, Andres, nang malasaro kita. Ano game na? Ano game na? Sa liit mong yan, tingin mo uubra ka?
Sige, pagbibigyan kita, total masyado kang mapilit. Sobrang liit mo, tamang dive ka sa aquarium pag mainit. Ang di ko intindi sa'yo, brutal ka sa battle, pero sa totoong buhay, isa kang normal na katlaber. Bading. Kaya pala nung nag-inom tayo sa inyo, malimit kitang mapansin nung tayo ay magkalapit. Yung titig mo sa akin parang balat ni araw, sumobra sa lagkit. Tumatawa na kagad. Gago. Wala pa akong kinukwento. Advance si Gago. Buong akala ko malakas humor ko do. Puta, crush mo lang pala ako. Triangulo, magpakatotoo kayo. Imposibleng di nyo amoy yung dating niya. Dop, ingat ka. Ganyan pa naman yung mga bornat na nawawalan sa akin ng relo pag lasing na. Kadiri ka maging bading. Alam mo ba kung bakit? Ang hirap imaginein yung chucho pa sa akin may tricep. Katyaber ka! Ha? Buwes! Matutulad ka sa mga pusa sa inyo na pagtalikod mo sinisipa ako sa gilid. Di makakaporma sa aking written tong mahilig sa kat, di makakasingit. Cut Di ba singit. sabi Okay. mo, di ka kayang talunin pag di ka nag-choke? Oh! Nakakamangha siya. Nabubulag ka na naman sa sariling gawa-gawa mong pantasya. Anong di kayang talunin? Tigilan mo ako, bakla ka. Pag ramdam mo ng talo ka, Dop, yung ibang choke mo, sadya na. Siyempre, kunwari nag-choke para may depensa agad. Sayang, sa akin sana yun eh, kung naspit ko lahat. Bago magtigil ka, Brad, yan yung dapat matanto. Maglimot-limutan ka man dyan, wala kang laban sa ganto. Sa ganto yung ibabaon, hindi ko tatantanan to. Di ka makakalimot ngayon, lahat ng to matatandaan mo. Isang MC na naman yung kinawawa sa asaran. Sobrang bobo mo, mag-rap-parak ang galing ng laglagan. Mali ka kung akalang, mali ka Andaw. mo. Isang Nag-reacting MC iba eh. na naman yung kinawawa sa asaran. Sobrang bobo mo, mag-rap-parak ang galing ng laglagan. Mali ka kung akalang, mali ka kung akalang, magagapi ako sa laban. Batibag ka na sa round 1, magtabi kayo ni Batman. Sa aking bersong nagawa, palistong nerdo halata. Umuwi ka na, yung pusa mo, hinagis ko sa 3rd floor pababa. Okay, so ayun na yung style clash na sinasabi ko sa inyo. Si si Dov nag-focus or nag-rely sa technical at punto. Although kung ihimayin mo yung mga lines ni Dov, may mga nakalatag na jokes doon. Pero hindi masyadong na-highlight kasi more on technicals talaga. Tinatry ni Dov makuha yung momentum dun sa mga singit na jokes pero hindi talaga siya umaangat eh. Kumbaga natatabunan ng mga technicals at mga punto yung mga singit niya na jokes kaya hindi talaga lumilitaw yun. Kaya ang pinaka lumilitaw sa rounds niya, sa round niya yung technical at punto. Siguro for me kulang sa setup para umangat yung patawan niya, yung mga patawan niya, yung mga joke lines niya. Siguro nakukulangan ako sa, or sige, sabihin nating maayos na setup or maayos na delivery. Parang ganun. Or siguro yung placing din. Something. Kay Jesu, nakita natin na sobrang balanse. 'Di ba? May technical siya, makikita mo yung technical, pero kapag bumanat si Jesu ng mga jokes, bumabalanse. So, yung kay Jesu, dalawa rin eh. Technical at well-rounded yung pinakita ni Jesu. Andun yung mga punto niya, andun yung mga angulo niya na yung about dun sa pusa, 'di ba? Na masasabi kahit hindi natin alam kung paano na-deliver ni Jesu yun, sobrang epektibo at mako-convince ka. 'Di ba? Tapos yung mga jokes niya, no, yung hindi daw niya ma-imagine yung chuchu pa sa kanya may bicep. Tapos yung ender niya, umuwi ka na, yung pusa mo nilaglag off, 'di ba? From 3rd floor pababa. So,
ang ganda nung pagkakabalanse ni Jesu sa mga verses niya. Technical punto at mga comedy. So balanse siya. So kung titignan mo siya, hindi mo masasabi na mas nangibabaw yung technical at mga punto. Hindi mo rin masasabi na nangibabaw yung mga comedy. Walang ganun. Kasi balanse. Balanse yung atake ni Jesu. Kay Dolph naman, mas angat yung mas angat yung technical at punto. Kaya hindi masyadong na-highlight yung mga comedy niya. So yun, para sa akin mas effective si Jesu in terms of style, in terms of angles at references. So shoutout kay Jesu, kanya yun. Bigyan ko to ng 9 to 7 in favor of Jesu. Round 1. Round 2. Tangina rapper to. Ganyan talaga, pre, pag mga nakakalaban ng guwapings sa mga lait na pambakla lang nalalapit. Gago, wag ka mag-alala, pagtapos ng battle natin, titirahin kita sa puwet. Tangina, ang kulit talaga ng boses mo no? Kaya kahit ang aasar, di ako naaasar kasi parang may halong malambing. Siguro pag may dumadaang balot sa inyo tas ikaw yung tumatawag, di ka pinapansin kasi akala naman babalot, naglalako ka lang din. Gago. Tangina mo, rapper na boses, video karera. Okay na. Ito, nag-iba yung atake ni Dolph dito. Umpisa pa lang, comedy na siya. So, ang laki nung laki ng talon, no? From round 1 to 2. So, maya, i-explain natin. Tangina mo, rapper na boses, video karera. Para kang Tamagotchi na pinipilit mag-vibrate. Ang sakit mo daw sa tenga, magbasa ka ng comment, ulaga ka. Ano ka, announcer sa arcade? Kala mo inulugan muna ng token bago gumana. Pero kahit na ganon, welcome sa Triangulo. Loko-lokong makasalanan. Anong pakiramdam makasali sa GC na punong-puno ng kabanalan? Pagkapasok ni Jesu, araw-araw kung sino-sinong rapper nilalait. Eh di kami sanay sa ganyang gawain. Wala kami nagawa kundi manalangin. Oo, buong grupo napadasal dyan. Sa ngalan ng Panginoon na lubos-lubos kung magpatawad. Samahan niyo po sana to si Jesu, wag niyo po itong pabayaan. Gabayan niyo po sana tong demonyong to patungong kapahamakan. Hirap na hirap kami mag-ipon ng Bible verse sa GC nung nasali ang putang inang yan, puro porno na laman. Tangina, wala kang konsensya, hindi ka bagay sa pangkat ko. Bumalik ka na sa limitless. Namimiss ka na ng mga nerdo mong kagrupo, animal. Yang rounds mong walang bilang kahit sa ang sulok patignan ay di dapat pinapasok sa triangulo parang lolo sa bilyar. Ba't kasi di ka nakikipagsabayan sa amin? Naiilang ka ba sa akin? Porke magkabatel, nag-iingat may maungkat. Umaalingasaw talaga ang panghe kapag hindi ka natural. Isa kang patak ng ihem, pinipilit makipagsiksikan sa mga kupal. Di ba, Jesu? Oo. Kasi wala akong pakialam kahit pareho pa tayong kahanay sa triangulo. Di ako mapipigilan ng kapatid ko parang panganay na nagsyabu. Gago. Kasi alam mo, ba't napabilang ka sa amin? Para umayon lahat sa plano at susundin na parte. Ako talaga nag-request sa'yo sa triangle para ululing ka lang, pre. Kung sa Dota parang Pudge, pinupunit yung karne after hugutin ng tangke. Pag sa ML parang Franco, aking angkla nang ihila ng kalaban para kuyugin ang kampe. Kasi hindi ka pa kumpleto, Jesu, kung yung pwersa natin sinusukat mula sa taas. Para lang tong anyo ni Majin Buu. Kung sino yung mas maliit, yun yung mas malakas. Okay. Di ka umubra kay Ganda Diyos, yan. Diyos ko. Pati na rin kay Tito, wasak yan. Matatalo ka ulit sa triangulo taga-tundo. Aakalain mong nadali ka ng hipnotismo malamang. Oo, pangalawang beses sa mga kamay ko, parang panghihipo ni Badang. Kasi alam nyo bang binibili ko yung panalo sa puke ng inanto? Sabi ko sa kanya, pre, pera o bayong? Gusto daw niya langit lupa. Yun sana ay sagip ko sa aking tropa ng hindi mabokya. Kaso ambisyosa.
Pwes, magiging resulta lang ng puyat mo maraming muta. Dahil nakipagpataasa ka pa ng ihi sa akin, mag-uuwi ka lang tuloy ng Arinola. Sumali ng 1UP para daw makapaglangit lupa siya next year. Kahit igiit mo na hindi. Kaso sa mga bagay-bagay mali ka yata ng dinig at intindi. Hindi titulo lisensya kaya may sisik na matindi. Higit na may silbi. Kesa isa lang doon champion finalist na pilit mag-weird play. Tamang di torneo basihan kung sino representante. Kasi baka laglag agad FRBL sa Elims pa lang kung si Trev o Da Vinci. Kaya Jesu Cristo, bugtong na anak ng may likha na kulang sa gabay. Anak ni Maria sa Espiritu, dat wala kang apelido, wala kang tunay na tatay. Champion dito, Diyos at Lord, pero di ka nila katulad at kahanay. Kasi pagkasilang mo palang pilit dahil bunga ka ng halay. May kaharian daw sa taas, pero di ka naman doon nakatokang malagay. Trono'y makuha sa kamay, mali ka yata ng rutang nalakbay. Ba't ka aakyat ng langit? Baka malula ka lang bay. Dahil si Jesu Cristo nakatadhana lang na sa lupa mamatay. Time. Yun na yun. Okay. Sorry kay Doff, pero feeling ko ang haba nung rounds ni Doff dito. And sa tingin ko rin, yung second half naging parang humina na. Hindi naman siya dragging, hindi ko naman siya na feel na dragging, pero nawala lang yung momentum. Kasi nakuha na niya yung momentum sa first half eh. Especially sa unang 4 na linya, next tapos first 4 lines, then yung first 8 lines, yung first 8 lines nakuha na niya dun eh. Di ba nga nag-post pa nga ako doon, sabi ko pa nga na mas umaatake na through jokes si Doff. So akala ko magtutuloy-tuloy yun hanggang gitna, pero hanggang dun lang sa first half eh. Pagdating ng gitna hanggang second half, dun na nagkaroon ng pagbaba ng level, ng energy at performance level. Tapos hindi na rin masyadong nagbibigay si Doff ng comedy. So, sa tingin ko, naging ineffective si Doff dito kapag hindi kumonekta yung mga comedy niya. 'Di ba? Although, yes, alam natin na hindi naman masyado, personally, alam ko naman na hindi masyadong nagre-rely si Doff sa comedy. Pero, sa tingin ko, since nakuha ni Doff yung momentum dun sa first half through jokes, sa tingin ko, dun siya nagiging epektibo eh. So, nung nawala yung mga jokes na yun, pagdating sa second half, wala na, ineffective na. Sabi ko nga sa inyo, yung mga jokes ni Doff sa round 1 hindi na highlight, kaya naging flat yung graph, 'di ba? Sa round 2 pumasok yung mga jokes, pero hindi niya nahawakan yung momentum. Pinakawalan ni Doff yun hanggang sa nagtunog technical punto na naman yung naging atake niya dito. Tapos yun, ineffective ulit. So medyo may something sa performance ni Doff na hindi ko ma-pinpoint kung ano, kasi medyo nawawala eh. Basta humahaba yung rounds niya, tapos nagiging ineffective habang tumatagal. So yun. So Jesu, check natin. Ito nakatadhana lang na sa lupa mamatay. Time. Yun na yun. Excited pa naman ako bumatel. Ganto yung kompetisyon na itatapat nyo sa akin. Di mo ginagalingan, Doff. Nanonood pa naman yung accent. Mamag-asa ka sa accent. Kasi sa flip top, di ka makachempo. Pumwesto. Kasi may nakuha na si Arik, si Kedo, yung ex mo. Sapatos, pera at relo ay nabigay mo na lahat. Kaso naghiwalay kayo dahil tinawag ka niyang Brad. Ano, Doff? Ang sakit ba masdan na yung pinahal mong orangutan sa flip top hindi ka +1? Iniwalayan siya ng orangutan. Tampuhan dahilan. Pag nagmi-meet up sila niyan, tagpuan sagingan. Tagpuan sagingan. Sabi nila, ikaw daw yung pinaka-advance sa triangulo. Bakit ha? Sino ba mga tinalo mo? King Jeff, Okram, Ronan? Puro mga mongoloid men.
Tinalo ko, Balasik, Da Vinci, Batman, mga mongoloid din. Gago. Sabi niya kay Dave, naturingan ka pa namang Denver, pero di mo nugget. Sinasabi ko, kung mag-reference talaga, alam mo, nag-NBA siya. Tang ina mo bakla, wala kang alam, magtigil ka. Denver, Nuggets, OA, di ba? Thunder na thunder yung linyahan. Okay siya. Di ba sabi mo, walang personalan? Pwes sa akin, mapapalagay ka. Kasi di ako nandadamay ng walang kinalaman. Lalo na yung tatay mong patay na. Yung tatay na ito, lakas magtama. Bad trip si Dope, walang magawa. Nakipaglaro sa'yo yung tatay mo ng langit lupa. Umakyat sa langit, di mo mataya. Gago talaga. Iniwan ka ng tatay mo yung destiny, ang saklap. Pero may pinamana naman sa'yo yung recipe ng pagpag. At yan yung Gago. iba ng tunay na antas natin sa buhay. Yung pamana mo pagpag, yung pamana ko galing kay Hawkeye. Pagkatutok, mali. Pagkatutok tatamaan tila target lakatol. Puro araw kabilaan parang parkit lot sa mall. Pero di mo ako abot, Puro araw. Bob. Sa aking height, tumingala. Huwag mo akong yabangan porket madalas kang mag-open mic sa talipapa. Nag-i-spit na walang ya habang andon siya sa gitna. Sabay yung mga nanonood sa kanya, mga nagkakaliskis ng isda. Eto na ba yung advance? Di man lang to nakagalos. Sa laki ng pinsalang gagawin ko sa'yo ngayon, magbabayad akong danyos. Pero meron pa tayong round 3, sumabay ka lang sa agos. Salubungin mo yung palakol kong hinanda sa dulo nang mamatay ka pagkatapos. Okay. To be honest guys, slow start si Doff dito. Ay, si Jesu dito. Akala ko hindi ma-maintain ni Jesu yung round 1 performance niya na binigyan ko ng 9 ng 9 points, 'di ba? So, first half ni Jesu medyo mabagal. And sabi ko, if magtutuloy-tuloy yung ganung performance ni Jesu, baka ibababa ko yung score. Pero ayun, nakuha pa rin ni Jesu yung timpla, yung formula, yung momentum. Actually, same ng approach, same ng sulat. Technical tsaka mga jokes pa rin. So, ganun yung nagiging atake at approach ni Jesu para kay Doff. And sa tingin ko naman nagiging effective 'yon. So, ayun, effective yung mga effective yung mga angulo niya. Mga wordplay, 'di ba? Although yung wordplay hindi ko na masyadong iniskoran kasi medyo naggamit na 'yon ng ilang beses, 'di ba? Ano pa? Ang pinaka highlight lang naman dito sa round 2 ni Jesu yung mga jokes niya. Yun lang. Actually, yung mga technical niya, sa tingin ko mas effective yung mga technicals ni Jesu dun sa round 1 eh. Dito sa round 2, medyo so-so lang. Pinaka-highlight ng round, ang pinaka-highlights dito ni Jesu sa round 2 is yung mga comedy niya. Pero, yun, regardless, nevertheless, sa kanya pa rin naman, no? I am thinking lang kung ano yung ibibigay kong score, kung 8 or 9. Pero, yan, sige. I'll go with 8-7 na score in favor of Jesu pa rin. So, ibababa ko ng konti yung performance dito ni Jesu, yung score dito ni Jesu. Kasi feeling ko, yun nga, slow start si Jesu dito. Although nakabawi naman sa bandang dulo, pero hindi na balanse. Unlike dun sa round 1 na balanse from technical, punto at comedy. Sobrang balanse nun. Hindi mo makikita na lumalamang yung technical at punto ni Jesu. Kasi yung comedy at mga entertainment lines niya, pantay. Dito sa round 2 kasi ni Jesu, yung technical niya medyo bumaba Bumaba yung level. Yung comedy yung pinaka nag-stand out. So, hindi siya balanse para sa akin. Pero still, effective pa rin naman. Pero, yun, bibigay ko ng 8-7 score in favor of Jesu. So, first 2 rounds, Jesu yun para sa akin. That's 17-14, up by 3 points si Jesu. Si Doff, gaya nga ng komento ko kanina sa round 1,
ganun din naman yung naging performance ni Dolph sa round 2 na maganda sana yung first half niya eh. I mean yung first 8 lines maganda sana, pero pagdating ng gitna hanggang dulo naging humina na eh. Kaya hindi niya na-maintain. So sayang kasi sa tingin ko may palag yun kung ganun na maintain ni Dolph yung ganung performance at energy sa first half. 'Di ba? May palag yun, or baka itabla pa natin. Kaso nawala eh. Hindi niya nahawakan yung momentum. So yun. 17-14 in favor of Jesu. Round 3. Game. Ang inang yan, 2 rounds, isa lang yung angle, bading. Hindi pa totoo. King ina mo, ang bobo mo. Buhay pa yung tatay ko, gago, kaninong punto yung napuntahan mo. Pinagbintangan na naman ako ng mga bagay na hindi ko ginawa. Habang naka-shades kasi akala niya nakakatikas. Gago, ganyan itsura ni Terminator kung gawa siya sa lata ng sardinas. Puro peking impormasyon na lang ba to? Di na para itanggi yan, ikay malabo ring umamin. Kaya mo nga tinatago mata mo kasi isa yan sa hulihan ng mga taong sinungaling. Okay. Nabutasan. Kaya pala dito Nabutasan. umiiyak yan. Yung luha na i-stuck dyan. Nagiging kulangot to, lumalapot na lang tol. Sobrang laki ng eye bag mo, kinakapkapan din niya ng gwardya pag pumapasok ka sa mall. Alisin mo nga yan, may tinataguan ka ba? Ilag na ilag kaya ata magpakitang ungas ka. Target neto, convenience store, pag yung sipa, malakas na. Kunwari, bibili sa 7-Eleven, nagpapakasiga pa umasta. Pagtapos naman kagatan yung hotdog sa steamer, biglang lalabas na. Gago. Ang angas-angas mo pa magsalita dyan, panay ka naman pala semplang sa motor. Gago. Mag-iingat ka kasi. Di yung mas maangas ka pa magpatakbo sa nabuntis na tibo. Huling bangga neto, nanisi pa. Tangin na yung poste daw, malikot. Gago. Huling bangga neto, nanisi pa. Tangin na yung poste daw, malikot. Ang sa akin lang, huwag kang kampante sa gulong na may korteng pabilog. Di mo ba naisip na yung kada sempla mo ay sayang, walang kotse sa likod? Di mo ba naisip na yung kada semplang mo ay sayang, walang kotse sa likod? Alam mo ba't lapitin ka ng disgrasya magmaneho? Kasi nag-enroll ka pa sa TESDA para matuto. Sobrang dalas mo sumemplang, pati yung picture mo sa lisensya may benda sa ulo. Gago. Hangin tong angas eh, no? Sarap sampalin eh. Sobrang dalas mo sumemplang, pati yung picture mo sa lisensya may benda sa ulo. Kaya, tangina ka, nakakabwisit ka kalaban pre, wala kang silbi. Sobrang dalas mo sumemplang, pati yung picture mo sa Nako. lisensya may benda sa ulo. Tangina, tas naglalakad ka pa ng balita ko, naglalakad ka pa ng kung ano-anong government ID. Nung narinig ko yon, sobrang karinde. Kahit yata buhusan ng ihe, di matututunan man dire, nakikikurakot ang tinde. Ngayon pagbabayarin kita sa ginagawa mong pambobola sa siste, kasi pumoporsyento ka sa bagay na dapat nakukuha lang ng libre. Di ka naman government official, tangina ka. Mag-apply ka sa agency. Mas buraot ka pa sa nagbebenta ng beep card sa ibaba ng LRT. Bakit? Sigurado ka ba makakalaya ka tulad ni Slakwa nung napurnada mga SIM card? Tanga, may anigba yun na amo. Tsaka sanay ng pumyansa basta flip top. Eh si Ryan, ano? Dadalang ka lang niya ng Schengen siomay sa presinto tapos tapik-tapik na lang muna sa balikat. Kaya mo yan, pre. Ayan, pre. Alam mo paano ko nalaman na yung utak mong makitid gasago? Kasi iiligal ka na nga lang, hindi pa shabu. Di ba kinikita mo dyan katiting lang sa 10? Eh di pa gumagastos kayo, matipid pa sa ambon. Dinadamay mo lang sa kahirapan, binubuo mong pamilya at yan ang kinaiinisan ko. Kung ayaw mong pumatas, mag-isip ka ng ganto. Bukas na bukas din magtitinda na ako ng bato. Total pag natiktikan ako, parehas lang naman sa bilibid ang tagpo. Gamitin mo utak mo, laki-laki mong tao, tanga ka. Mas grabe pa sana sasapitin mo, tropa. Pero mga infong mabigat, binalato na sa'yo. Awa lang to, hindi konsensya. Kasi mga tinarantado nagtampo. Kahit magpigil ako sa angle, di ka uubra. Di naman ako desperado sa ganto. Pinakitaan lang kita kung paano manalo ng sobra. Partida, di pa kita tinatalo masyado.
Kaya kung pepersonalin mo ako ngayon at wala ka makuha diyang konsensya, okay lang. 2 bugkos lang naman ng singkamas magpakulam sa probinsya. Tayo na, kung gusto mo sa'yo na to eh. Kasi kahit manalo ako sa putapeteng to, di na ako a-attend next round sa wak na tournament ninyo. Alam mo kung bakit? Gago sawang-sawa na ako makipaglaitan sa mga hampas lupang Jejemon. Pakiramdam ko, masyado na kayo nakakaabala sa pagmo-Mobile Legends ko. Ina nyo. Yan na, tank game. Tay! Gago, nag-ano. Okay, so sa tingin ko ito yung pinakamalakas na round ni Dolph sa buong battle. Pero hindi siya totally, I mean, ito yung pinakamalakas na round ni Dolph sa rounds lang niya. Pero sa tingin ko hindi pa rin siya enough para pumantay dun sa round 1 performance ni Jesu, or masasabi ko na yung round 2 ni Jesu at yung round 3 ni Dolph, yun yung magkapantay. 'Di ba? Pero hindi niya kasi na-end to ng maayos eh. 'Di ba? Sayang to. Malakas yung round 3 niya pero hindi niya in-end or hindi niya na-end ng maayos. Sayang. Round 3 tayo. Litaw na litaw yung ano dito. Litaw na litaw dito yung mga comedy ni Dolph. So sabi ko sa inyo eh, mas effective si Dolph sa ganong estilo sa mga comedy. Kasi kapag nagte-technical siya, nawawala yung momentum eh. Kita nyo, napansin nyo dito sa round 3, may mga technical moments siya, nawawala yung momentum, pero binabalik niya, nakukuha niya ulit yung momentum kasi nagpapatawa siya ulit. So, sa tingin ko, mas epektibo si Dolph sa ganong estilo. 'Di ba? So, yun lang naman yung nakita ko kasi rounds 2 and 3, may mga comedy doon na naging epektibo. Ang difference lang ng dalawang round, yung round 3 ni Dolph, na-maintain niya yung momentum. Kasi kalat-kalat yung mga comedy niya. Kumbaga meron sa first half, meron sa gitna, meron sa dulo. Ang pinaka-concern ko lang dito, hindi niya na-close ng maayos. So, okay? So, Jesu. Sakto yung timpla. Magaling ka lang manita pero sakto yung timpla. Magaling ka lang manita pero yung mga banat mo walang sigla. Alam mo, pag nainis ako dyan sa mga baon mong itcha, gagawin kitang si Spider-Man pero yung sapot mo miswa. Di niya ra. Parang narinig ko na yun, yung sapot mo miswa. Di niya raw gusto champion sa lotehan nila Cerces. Nung narinig ko yon, sabi ko ang bangis naman ni pare. Kasi nagulat ako. How ironic, finalist pa yung nagsabi. Ayaw mo na bigla sa lote? Eh di ba gano'n naman na yon dati mula elims hanggang pinale? Kaya di ako sang-ayon sa iyong binato. Nabigo ka lang mag-champion, yung venue issue na sa'yo. Eh wala naman kayo sponsor. Sa maaanghang nyo na, wala naman kayo sponsor. Sa mga banat nyo na wax, sa maaanghang nyo na track. Gusto mo kagalang-galang ka mag-champion? Sa Malacanang ka mag-rap? At di ba sinisita mo yung flow ko? Wes, ito aking katanungan. Anong pakiramdam na naninita ka ng bagay tapos hindi ka kagalingan? At dahil nabanggit yung flow dito sa aking katauhan, puta sino ba o do para ikay pagdamutan? Kasi bit ko ang mga bara na pagligpit sa mga makata na mahilig makipagsabay ang mga piling. Magaling may dating sa tubing, tanawin mo sila ako paano mag-rap, papapagit bumira mga puro panggap, lalo na itong isa na pakapalpak to si Dop. Lakas mo pre, dapat sa'yo kapasin ang bote para magkakote, tapos sigarote sa bakatilote, kabote, mukha ka sa tunid yung may bigote. Di ba ako kakanyali kahit pero sa mo idoble, humamusak mo sa akin hanggang mag-iba yung korte. Di sa akin mahirap yung mga ganito porte. Speed raps, tulong pa yun ni Oding. Pagkatayin ka
malasag. Nagmula ko sa mga pinakamatataas na bangin at sa aking paglapag ay kumaba ka sa bara malalapak abating. Kaya kahit magbalak, makatsaba walang awang itang papapatayin. Teka, pare, naglalag. Pero sa mga dala ko balat at tama ang bating. Kaya pasensya na rin, paubugbog ka. Yung letra sa tega, butugtog na. Makatig, makate, pagkatubog ba? Tagapeda na din, di ka uubra. Mga tira ko sa'yo, ginamitan na talino, mamatira ko patok. Tila hindi na tumiro, kadali niya ipasok. Kahit hindi mo sa video talaga ginaalog. Kakaya ka nahihilo, mga di abot. Bal makayhalubilo, binabanibag kayo. Kita-kita sa resibo at nagtataka na to. Ba't ka to dala ko stilo, nasa flyway ka do. Bawat flowway na dirito. Sabi ko naman sa Anong inyo, linis, no? siya ay maliligpit, mababaon. Ako'y parang management ng Sounds and Play kasi mahigpit ako ngayon. Di naman deserve ng bar nyo yung mga bigat ng laban na to. Go. Tsaka isa pa, mahal ng stallion nyo, Sounds and Play, magsara na kayo. Kaya Rayan! Kaya Rayan, who's next? Itapat mo sa akin na malinaw parang lente ng iPhone 14 Pro Max. Ayoko ng pa-boplax. Ibang rapper ako kaya tangina nyo kawawa sa akin. Maski yung ghostwriter ni Kauri na si Snorlax. Kitang-kita nyo naman si Tropa Baon. Yung tumutulo dyan sa labas, di yan ulan. Loha niya yon. Yo! Okay, so tangina nilunod ni Jesus sa flow si Doff dito, and no question about it, guys. It's Jesus round. 'Di ba? So strongest round din ni Jesus tong round 3. Tangina, sayang, pinakamalakas na round na sana ni Doff 'yon. Nakala ko round 3 ni Jesus bababa kasi medyo mabagal ulit. Slow start ulit si Jesu dito. Kala ko magiging katulad ng round 2 niya. So sabi ko baka itabla ko tong round 3. Pero tangina biglang bumaha ng flow 'di ba? So buong kalahati. Tangina buong kalahati nag-flow si kalahati. Tangina parang hindi nga kalahati, yung parang 3/4 nga ng round niya flow 'Di ba? So ayun. Si Jesu, isa rin yan sa mga strengths niya, yung flow, multis, tangina. Yung multis lagi natin naririnig, pero yung flow hindi masyado napapansin, pero tangina isa rin sa mga strength ni Jesu yan, 'di ba? So yun, strongest round both, pero kung titignan mo, ang layo pa rin ng agwat. 'Di ba? It's Jesu. All 3 rounds bibigay ko kay Jesu yan. Final score ni Doff 778, and that's 22 points for Doff, 'di ba? So 778. Kay Jesu meron siyang 9, 8 and 10. That's 27. So 27 to 22, up by 5 points si Jesu. All 3 rounds bibigay ko kay Jesu. Kaya Jesu ako dito. Yo! Ang boto ng hurado! 3-2! Uy, 3-2. Shit. Sino panalo dito? Hindi ko alam. Puta. Ang mag-a-advance sa semis, magingay! Tayo lahat para kay Doff! Yo! Shoutout kay Jesu. Lakas na. Yeah, Jesu. Oh, shit. Tangina. Judges tayo, judges. 3-2. So either way siya para sa 5 judges. 'Di ba? Hindi ako nagulat dahil hindi si Jesu yung panalo Nagulat ako na ganun yung score. So iba yung take neto sa live. Okay? So para sa akin sa replay nakuha ni Jesu yun all 3 rounds. 'Di ba? All 3 rounds nakuha ni Jesu yun. Malinaw, one-sided, dominating. Aminin ko. Pero sa live, I don't think so. Baka iba yung tingin nito kasi 5 judges dikit. So either way siya. So sige. Ano tayo? Judges tayo. Tangina 3-2. Salamat sa lahat ng mga sumuporta. Pero yeah.
Yo, unahan ko na Nayib, Jesu versus Dop. Binoto ko si Jesu. Round 1 ni Dop, sobrang solid nun. Kaso mas maganda yung round 1 ni Jesu para sa akin kasi mas kumpleto yung jokes, consistent rin. Tapos, kala ko nga ano yung round 2, kala ko yung round 2 kay Jesu pero maganda yung pinakita ni Dop dun. So round 3, sa round 3 naman binigay ko yung kay Jesu. Although malakas yung round ni Doff, mas lamang nga lang yung jokes sa kanya kaya binigay ko yung kay Jesu dahil dun sa parang tournament quality yung binigay niya doon. So akala ko nga hindi magiging pukpukan yung laban. Pero sa pinakita ni Jesu, doon yung nag-flow siya, tapos consistent rin, halos hindi rin siya nag-choke doon. So binigay ko yung boto ko kay Jesu, 2-1 kay Jesu. Maurice Mark, isa ako sa mga bumoto kay Dove. Yung round 1, binigay ko kay Jesu. Medyo laylay yung mga banat ni Dove doon para sa akin. Tapos sobrang benta ng mga banat ni Jesu sa round 1. Sa round 2, medyo dikit. Pero para sa akin, mas maraming tinulugan na lines doon si Dove. Na parang ang gaganda ng mga linya doon. Kahit walang gano'ng nagre-react, yung parang paborito ko doon yung sa triangulo, di ka pwede ipasok yung paglolo ng bigar. Galing nung para sa akin, sobrang dikit noon round 2 kay Dove. Tapos round 3, ang ganda nung mga banat ni Dove. Sobrang witty nung mga linya niya para sa akin. May konting dapa siya doon pero nakakabilib kasi kahit may konting dapa siya, pagbalik niya, parang effective pa rin yung mga banat niya. Tapos round 3 ni Jesu, sobrang lakas din. Pero para sa akin, para sa akin lang naman to medyo hindi naging effective yung flow niya dahil sobrang daming punchline na napasok na maganda talaga ni Dove para sa akin. Sobrang dikit na laban. Ayun, para sa akin, binoto ko Dove sa laban. At ang hirap judge nung mga laban sa Wanap, props kay Jason. Galing ng flow niya. Linus, isa ako sa bumoto kay Dove. Inoraso ko sila parehas naman silang overtime. So, binoto ko na lang kung sino mas parang pinagbasaya ko na lang kung sino mas nagiging dragging. Round 1, unang tinry ko siya ibigay ng tabla. Pero after parang pagtimbang ko, mas round 1 pa lang kasi pumupunto na si Dove. So binigay ko na kay Dove yung round 1. Ganon din sa round 2 and 3, binigay ko kay Dove. Sobrang creative ng mga jokes niya. Props sa flow ni Jesu pero mas lumamang sa akin yung mga punches ni Dove. So all 3 rounds Dove, hanggang parehas. Okay. Yun, Raimel, Dove versus Jesu. Para sa akin, konting-konti lang yung lamang eh. Nung round 1 kasi, okay yung banat ni Dove. Pero pag bumabanat naman si Jesu, umaangat. Parang nakakain niya sa performance, tsaka sa linis ng atake. Tapos nung round 2 naman, binoto ko nung round 1 si Jesu. Tapos nung round 2 naman, yung performance ni Jesu, medyo may slip up din siya doon. Pero yung kay Dove, tuloy-tuloy. Kumbaga nung round 2, siguro 10-9, binoto ko naman kay Dove. Nung round 3, dun lang nagkatuloy. Sobrang ganda ng pinakita ni Dove. Pagbabana siya, parang siya na yung mananalo eh. Pero pag si Jesu naman yung bumabanat, sulat, flow, rhyming, mas talagang nanunuot eh. Tsaka sa linis ng performance. Siguro konting-konti lang binoto ko si Jesu, yung Raimel. Yun, mabilis na lang Blizzard pala. round 1, para bumibelo pa lang si Dove doon. Mas maganda yung pinanap ni Jesus sa round 1. Round 2, doon bumawi si Dove. Mas maganda yung punches niya. Delivery mas malinis. Si Jesus medyo doon siya bumaba yung performance. Bumaba. Nawala ng ganong impact. Round 2 'di ba bumaba kaya nga binigyan ko ng 8 points si Jesu doon eh. Yung mga binabanat niya. Sa round 3, mas gumanda at mas umarangkada si Dove doon. So, congrats sa performance niya doon sa round 2, sa round 3. Sayang yung flow ni Bakit sayang? Hindi natin may kakaila, magaling talaga mag-flow si Jesus. Pero yung ang inaano natin dito, punchline natin. Dapat mapapatumba si Dove. Kaso yun, wala. Round 3, round 2 and 3, Dove. Round 1, Jesus. Congrats, Dove.
Okay. So, gets ko naman si Blizzard. Punchline, no? Agree ako na walang gaanong punchline yung flow na yon. Okay, so maganda yung pagkakahimay nila sa battle. So, live judges to, guys, and I respect them, pero ayun, hindi tayo live judges, guys, and nasa online lang tayo, and I think I'll stick on my opinion na all 3 rounds bibigay ko kay Jesu. Pero shoutout sa 5 judges, ang ganda ng explanation nyo sa battle na to, appreciate ko yon. And kay Doff naman, congrats tol, congrats. Kay Jesu, tangin na bawi. Sayang yon, Jess. So yun lang. Tangin na, isa na lang. It's Ra versus Balasik. After neto, tuloy tayo agad. Okay, so kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.